Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kaniyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng mga buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam at binigyan rin ng 6, katalinuhan, at 7, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kaniyang nilalang, at ipinahintulot niya ang ipagkapuri nila magpakailanman ang kaniyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kaniyang pangalan, at ipahayag ang kadakilaan ng kaniyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kaniyang mga aral, at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila ang kaniyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kaniyang di matingkalang kamahalan, at ipinarinig sa kanila ang kaniyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng masama," at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kaniyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao, at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang napakinggan natin ngayong araw ay ang pagninilay ni Sirach tungkol sa tao. Ang tao ay marupok. Siya ay galing sa alabok, at sa alabok din siya babalik. Ang haba ng kanyang buhay ay itinakda ng Panginoon. Hindi ito kontrolado ng tao. Pero ang tao rin ay dakila. Pinapailalim sa kanya ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Ginawa siya na kawangis ng Diyos, kaya siya ang namamahala sa lahat. Binigyan ng tao ng 5 pandamdam, 5 senses. At may dagdag pa ang katalinuhan at pag-ibig at pag-iisip. Dahil dito, nabibigyan siya ng kahulugan nabibigay niya ng kahulugan ang ibang pandamdam. Binigyan din ng tao ng konsyensya na kumilala sa mabuti at masama. Siya ay maaari ring magbigay puri sa Diyos. Ang tao ang nakakakilala ng kadakilaan at kagandahan ng may likha. Siya ang boses ng sangnilikha upang purihin ang may likha. Binigyan din ng tao ng kakayahan na alamin ang kautusan ng Diyos. Kautusan na nagbibigay buhay. Isa pang kadakilaan ng tao ay
nakipagtipan sa kanya ang Diyos at iparinig sa kanya ang kanyang boses na huwag siyang gumawa ng masama. Ginagabayan siya ng utos ng Diyos. Ang lahat ng ginagawa ng tao ay pinagmamasdan ng Diyos. Kilala siya ng Diyos at alam niya ang kanyang ginagawa. Talagang dakila ang tao. Pero ang kadakilaan ng tao ay galing sa Diyos. Kaya kailangan siyang palaging tumingin at isaalang-alang ang may likha. Hindi galing sa tao mismo ang kanyang kadakilaan. Ito'y pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang masama na nangyayari ngayon ay maraming mga tao na hindi na kumikilala sa may likha. Sila na ang nagdidesisyon na walang pakundangan sa may likha sa kanila. Dito tayo napapasama. Yan nga ang kasalanan, ang hindi pagsaalang-alang sa may likha. Gusto ng tao na maging Diyos, na magbigay ng pasya ayon sa gusto niya. Siya na ang nagdidesisyon kung ano ang mali at ano ang tama. Dahil dito, napapasama siya at sinisira niya ang kanyang sarili. Without the Creator, the creature self-destruct. Umasa tayo sa may likha sa atin na ang plano niya ay mabuti para sa atin dahil sa mahal niya tayo. Pinatunayan ito ni Jesus na talagang mahal tayo ng Diyos. Inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kaya kailangang manalig tayo sa Kanya. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggan sa anumang may takot sa iyo. Alabok lamang kaming mga tao. Ang buhay namin ay tulad lamang ng damo at bulaklak sa parang, madaling mamatay at malagas. Pero ang iyong pag-ibig ay nagbibigay saysay sa buhay namin. Naging marangal kami dahil sa mahal mo kami. Salamat po, O Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.